ibabahagi ko sa inyo ang aking buhay bilang isang hardinero. So sa araw po na ito ay aking ililipat ang mga ibang tanim galing sa mother plant na halaman na mayana at isang variety ng halusiman. So ito po ang isang variety ng halusiman na binigay po sa amin ng isang kaibigan. Kaya ito po ay aming pararamihin. So ngayon po, kanina inumpisahan ko ang paghalo ng lupa, ipa at ng fertilizer para maging maganda po ang aking pagtataniman. So kahapon po ay bumili kami ng plastic para ito po ay aming pagtaniman. So ito po ang plastic. So ito ay black plastic na dito po ay ilalagyan namin ng lupa. So ito na po ang lupa na paglalagyan at pagtataniman. Ito po ay binubuo ng fertilized na lupa kung saan ito po ay halo ng ordinaryong lupa, ipa at ng mga nabubulok na dahon na aming pinagsigaan. So sa araw po na ito ay nakapagtanim ako ng ilang punla. Ito po, kung makikita po natin. At susunod naman po, ito ang uri ng tanim na mayana kung saan pararamihin ko rin po. So puto lang po ako dito para itatanim. Ang halimbawa ng pagtatanim. So medyo masilan po ang tanim na ito. Kailangan pagkatapos mong magtanim ay wag po nating painitan, dahil pag napainitan po ito ay malalanta. Kaya after na maitanim po, ito na po ang itsura. So dapat huwag painitan, kundi dapat lagay sa lilim. At ito po ay dapat din pong diligan. So diligan po para hindi na stress yung ating mga tanim, yung bagong punla. Pananampalataya, para hindi maging dry ang ating pananampalataya, dapat po ito ay inalagaan at dinidiligan, katulad ng pag-aalaga ng Diyos sa atin. So tayo po ay mga punla, pinandaan po tayo ng pananampalataya. Para lumago ang ating pananampalataya, dapat po ay ating dinidiligan sa pamamagitan ng pagdarasal at sisimba. Paramihin isang magandang tanim, malusog, berdeng berde. Ito po ay aking paramihin para po ay magkaroon po ako ng maraming lahi nito at magkaroon ng maraming klase ng ganitong mga tanim para ito ay magpapaganda ng aking garden po. So sana po ay balikan din po kayo sa panonood sa aking pagpunla at pagtatanim sa araw po nito. So pag ako po ay walang trabaho, para hindi na-stress, ito po ang aking pinagkakalibangan para po ay magiging mabunga ang aking araw at hindi lang po nakatungangan, kundi meron po ginagawa at merong mga produkto na kakaroon ng maraming halaman sa aking garden or sa aking halamanan.
Kaya araw-araw po sa umaga pagising ako'y nagdidilig at bibisita sa aking mga halamanan po. So hanggang dyan lang muna at mamaya po ay pagpatuloy ko pa ang aking pagpapakita sa inyo ng aking ginagawa sa aking halamanan. Maraming salamat po. Magandang araw po ulit sa pagpatuloy ng ating kaganapan. So ngayon naman po ay aking i-replant ang halaman kanina na berde, ang malago. So akin pong hati-hatiin para ito po ay paramihin. So ito na po kanina hindi kanyang pinaka-mother plant na pinanggalingan ng ating tanim. Ngayon po ay paramihin ko po at paghiwa-hiwalayin at ilagay po sa ibang mga lagayan. So ito po yung paghiwalay. Hiwalayin po natin at itanim sa bagong taniman. So dapat po ay walang damo ang ating pagtamnan para ito'y lumago, magiging malusog at magiging maganda. So ito na po yung isang tanim. Pangalawa po, ito na po. Minsan po dapat tayo maging maingat sa pagtatanim. Kailangan po ay hindi dapat matanggal ang lupa para ito ay siguradong tutubo. Pag natanggal po ang lupa, may stress po yung ating tanim. So dapat ingatan po natin na hindi matanggal po ang lupa. Sa huli po, ito po. Tanim po kailangan ng kaunting sakripisyo, kailangan ng tiyaga para ito magandang tanim. Kita ko din po sa inyo ang iba pang tanim na nagawa ko po kanina ng umaga lang ngayong araw para paramihin po yung aking mga tanim. So ito na po sila lahat. Nakikita po natin. So yan po lahat ang nagawa ko ngayong araw para paramihin pa yung aking tanim. Pakita ko po din po ang ibang mga tanim ko po dito sa aking garden. So iba-ibang klase po ang dito po sa garden. So ibang klaseng mayana po. Merong bamboo plant. So dito po sa taas ay merong saging pa po para pag nagugutom habang nagtatanim ay pwedeng kumain at manguha. So ito po ay galing lang sa paligid. So ito po ang iba't ibang klase ng aking mga tanim po dito sa aking halamanan.
serpentinang tanim. Yan po ay aloe vera. So nakakawili pag nakikita mong lumalago ang iyong mga halaman at ang mga taniman ay lalong gumaganda habang tumatagal. Pangwakas po, ito na po ang aking mga bagong na-replant na mga tanim. So napakaganda tingnan po at sila ay malago na. At ito pala po ay strawberry plant na akin din pong pararamihin. At ito naman po ang nag-iisang miracle plant or butterfly plant. Ito po ay pararamihin ko pa para i-reproduce, para magkaroon ako ng maraming lahi po nito, dahil ito po ay napakagandang tanim at magandang tingnan sa isang malawak na harden. Panghuli po, hawak ko ngayon ang aking miracle plant or butterfly plant. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Shout out lang po sa lahat ng aming mga pamilya. Lalo na po ang Garcel family, dyan po sa Iloilo, Buya family, Britannia family, at Parsia family po. So, at sa lahat po ng aming mga manonood at saka subscribers po na tahimik lang dyan na sumusubaybay, maraming salamat po. Sana po ay patuloy niyong sundan ang aming mga mixing vlog na ito po ay tungkol sa ating realidad sa buhay, tungkol sa pananampalataya at mga ating mga pananaw. So sa araw lang po na ito ay pinakita ko lang ang aking kaganapan sa pag-harden. Dahil ngayong araw po ay isang holiday, so ginamit ko ang araw na ito para pagandahin ang aking garden. So sa muli, isang magandang araw sa ating lahat. Ingat po tayo palagi at sana po ay gabayan tayo palagi ng ating Panginoon. Shout out din po sa Dominican College, lahat ng administrators, faculty, staff, employees, and all the students. Good day po sa ating lahat. Please like and subscribe po. Maraming salamat po.